Isang batang lalaki mula sa mahirap na pamilya sa Davao del Sur. Nagdala ng pangarap, pangarap na makapaglingkod. Siya ang tinawag na bato, matibay, matatag, ngunit tatawagin din siyang may bigat ng pananagutan. Ito ang kwento ni Ronald Bato de la Rosa. Si Ronald Marapon de la Rosa ay ipinanganak noong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Lumaki siya sa isang pamilyang naghihirap. Ang ama niya ay tricycle driver. Para makatulong, siya ay naging kargador sa palengke at naging konduktor ng isang bus. Mula sa pagiging ordinaryong bata, naging disiplinado siya. Sinanay ang sarili at nangarap na maglingkod sa bayan. Kaya nga't sa kabila ng kahirapan, nag-aral siya sa Mindanao State University. Kumuha ng kursong Public Administration. Subalit nagdesisyon siyang sumali sa PMA, sa Philippine Military Academy. Dito siya nag-graduate noong 1986 bilang bahagi ng Sinagtala class. Hindi doon natapos ang kanyang pag-aaral. Nag-master siya ng Public Administration noong 1998 at kumuha pa ng PhD sa Development Administration noong 2006 mula sa University of Southeastern Philippines. Noong 1986, sumali siya sa puwersa bilang isang tenyente ng dating Philippine Constabulary na kalaunan naging bahagi ng Philippine National Police or PNP. Sa pagsusumikap at hagupit ng kanyang trabaho, mula pagiging leader ng mga unit sa Davao hanggang sa pagsulong sa iba't ibang posisyon sa loob ng PNP, nakilala siya bilang one of the top no-nonsense police officers. 2012 hanggang 2013, naging hepe siya ng Davao City Police Office. Dito unang sumikat ang pangalang Bato. Pinangunahan niya ang crackdown laban sa kriminalidad at ang paunang bersyon ng kampanya kontra droga na kalaunan ay magiging kontrobersyal. Matagal ang kanyang pagsasanay, mula Scout Ranger training hanggang intelligence, logistics, human resources, handa siyang hawakan ang mabibigat na responsibilidad. At noong 2016 nang manalo si Rodrigo Duterte bilang presidente, isang malaking pagbabago ang sumalubong kay Bato. Tinawag siyang maging ika-21st Chief ng PNP, ang pinakamataas na posisyon sa pambansang pulisya. Sa unang araw pa lang bilang PNP Chief, agad siyang nagsagawa ng mass reshuffling at hindi nagtagal, siya ang naging mukha ng kampanyang kontra droga ng Administrasyong Duterte. Maraming operasyon, libu-libong surrenders at maraming kontrobersya. Pagkatapos ng halos 2 taon, 2016 to 2018, umalis siya bilang Chief PNP noong April 2018. Ngunit hindi siya natapos doon. Agad siyang ini-appoint bilang Director General ng Bureau of Corrections or BUCOR. Mula sa uniforme papuntang Senado, noong 2019 pinili ng taong bayan si Bato para sa Senado sa ilalim ng partidong PDP Laban, kaalyado ni Duterte. Nagwagi siya ng may higit 19 million boto at pumwesto bilang senador. Simula noon, naging chairman siya ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, bagay na tumutugon sa taong pulis at taong nagsulong ng kampanya kontra droga. Sa Senado, itinaguyod niya ang mga batas para sa modernisasyon ng kapulisan at kapulisan-related agencies at nangakong ipagpapatuloy ang laban kontra droga, ngayon bilang mambabatas. Hindi maitataw kailanman ang pag-asa ni Bato sa kanyang alyansa kay Duterte. Mula sa pagiging Police General sa Davao at PNP Chief hanggang sa pagiging senador, siya ay bahagi ng makapangyarihang orbit ng dating Pangulo. Maraming sumuporta sa kanya, mga naghangad ng mahigpit ng kampanya laban sa kriminalidad. Ngunit marami ring humusga, mga grupo para sa karapatang pantao, mga pamilya ng mga nasawi sa kampanya laban sa droga, at mga kritiko ng pamahalaan. Dahil dito, ang pangalang Bato ay naging simbolo ng kagiyak na aksyon o marahas na reforma. Depende sa panig mo, siya ay bayani o akusado.
Ating balikan ang ugnayan ni na Oscar Albayalde at Bato de la Rosa. Sa Philippine Military Academy, may isang salitang mas malalim pa sa kaibigan. Isang salitang may bigat, may utang na loob, at minsan may kasamang katahimikan. Ang salitang iyon ay mista. Si Oscar Albayalde at si Ronald Bato de la Rosa ay parehong miyembro ng PMA Sinagtala Class of 1986. Ibig sabihin, sabay silang pumasok, sabay naghirap, sabay sinanay, at sabay hinubog ng isang sistemang nagsasabing, ang mista hindi iniiwan. Kapag mista mo ang isang tao, inaasahang susuportahan mo siya, poprotektahan mo siya, at kung minsan tatahimik ka para sa kanya. At dito nagiging komplikado ang lahat. Matapos ang PMA, parehong pumasok sa Philippine National Police ang dalawang mista. Parehong umangat, parehong naging general. Ngunit mas mabilis at mas mataas ang naging pag-angat ni Bato de la Rosa, lalo na nang maging presidente si Rodrigo Duterte noong 2016. Si Bato ang itinalagang PNP chief, habang si Oscar Albayalde ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang opisyal sa loob ng organisasyon, hanggang sa siya naman ang pumalit bilang PNP chief noong 2018. Noong sumabog ang kontrobersya laban kay Oscar Albayalde, kaugnay ng aligasyong proteksyon sa mga ninja cops at drug recycling, isang tanong ang umalingaw sa publiko: nasaan si Bato de la Rosa? Bilang dating PNP chief, bilang mista, inaasahan ng ilan na magsasalita siya ng malinaw. Ngunit para sa marami, ang naging reaksyon niya ay maingat. Hindi direktang pag-atake at hindi rin ganap na paglayo. Dito pumapasok ang mas masakit na tanong: kapag ang isang mista ay nasangkot sa kontrobersya, alin ang uunahin mo, ang katotohanan o ang samahan? Sa mata ng publiko, ang katahimikan ay minsang nagmumukhang pagtatanggol, at ang pagtatanggol ay nagiging simbolo ng kultura ng palakasan sa loob ng uniforme. Hanggang saan ang katapatan at kailan dapat manaig ang pananagutan? Ngayong 2025, muling nagbalik ilaw ang pangalan ni Bato, ngunit ngayon may bigat ng paratang. Ayon sa ulat, may iniulat na warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC laban sa kanya dahil sa umano'y partisipasyon sa massacre sa ilalim ng war on drugs. Ngunit ang mismong ICC ay nagsabing hindi pa nila makonfirm ang naturang warrant. Wala pang opisyal na dokumento na lumalabas. Si Bato mismo ang nagsabi na hindi siya nagtatago at handa siyang sumuko kung sakaling may warrant na ilabas. Pero hinihiling niyang protektahan siya muna ng Senado, sa bisa ng tradisyon na hindi basta aarestuhin ang senador habang may sesyon. Ngunit ilang opisyal, kabilang ang mismong Senate President, ay nagsabing hindi maaaring garantiyahan na pwede siyang magtago doon magpakailanman. Kapag lalabas siya ng Senado, maaari siyang arestuhin. Ano nga ba ang hinaharap para kay Bato de la Rosa? Makatarungan bang husgahan siya ng dayuhan, isang internasyonal na hukuman, para sa mga operasyong ginawa niya habang hepe siya ng pulisya? O dapat bigyan siya ng pagkakataon na harapin ang kaso sa loob ng bansa, ayon sa sariling hudikatura ng Pilipinas? Tinitingnan ng marami bilang simbolo siya ng karahasan at takot. Para sa iba naman, siya ay isang taong may malasakit sa batas at kaayusan. Pero hindi matatawaran ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga aksyon bilang pulis at bilang senador, ay may mga buhay na naapektuhan. Sa huli, ang tanong ay, ano ang halaga ng hustisya? At sino ang may karapatan pumili kung ito'y makakamtan? Si Ronald Bato de la Rosa, isang ordinaryong bata mula sa Davao, lumakas at umakyat, naging tagapagtanggol ng bayan, ngunit ngayon nahaharap sa pinakamabigat na pagtingin ng mundo. Ang kanyang kwento, paalala na ang kapangyarihan ay may dalang responsibilidad at pananagutan. At sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang susuko, kundi kung sino ang haharap.